Wala naman talaga eh. Kasi alam niyo sa totoo lang, si Sara naman, wala naman talagang hatak sa tao yan. In fact, ito ibubunyag ko ito. Yun. Noong 2021, na before magkaroon ng filing of candidacy, nagpa-survey ang Malacanang. Si Digong pa yun. Si Digong pa yun. Nagpa-survey sila at ang inutusan nilang mag-survey sa kanilang mga distrito ay ang mga congressman. Yung tinatawag nila na internal survey. Ngayon, yung mga congressman naman na marami sa kanila, mga kaibigan ko, nagkukwento sa akin na sinasabi nila na, Lar, alam mo naman, Marcos naman talaga kami. Kaya lang inutusan kami mag-survey dun sa mga distrito namin. Ang lumalabas ito nung tinipon na yan, nung kinulate na yung resulta ng kanilang mga survey, ang number 1 ay si BBM. Malayo, nasa 18%. At ang sumunod ay si Leni Robredo. Hindi si Sara. Hindi si Sara. Ito, malalaman mo. Si Leni ay nakakuha ng 11%. And si Isko ang pangatlo na nakakuha ng 6%. At si Sara naman ay 4% lang. Pang number 4 lang siya. Ang baba. So propaganda lang pala. That is the reason why kahit anong pilit ang ginagawa kay Sara noong tumakbong presidente, ayaw niya. Lumawit na yung dila nila Vivian Velez correct. Sararan. Totoo. Kaya nangyari, wala. Even yung mga live podcast nila noon na nationwide daw na sinasabi nila Sararan, may mga chapters. Makikita mo yung views, 35. Diba? 26, yung hindi man lang umaabot ng 100. So, paano mo masasabi may tao sila? And confirm yan noong yung mga maisog rallies, walang tao. Mga upuan lang nandun. At saka, karamihan pa doon, mga bit-bit nila ng mga vloggers. Correct.